Alright, good morning Kamiranda. I am Mentor Mike again. Nandito na naman tayo sa Almu Charting dito sa Discord server natin. So Almu Charting, every morning nagbibigay tayo ng mga coins na pwede nyong bantayan at i-trade ngayong araw. Pwedeng scalp, pwedeng intraday. At ang mahalaga lang dito, may ma-trade ka at mababantayan. Yun yung purpose ng Almu Charting. So kasama natin dito yung ating Discord community. Ito sila. Yan. So right now, nasa 39. Mamaya pa, akyat pa lang yan kasi magsisimula pa lang kami. Sana maka-join ka dito sa live charting. Kasi maganda rito, once na nag-join ka dito sa live charting sa Discord server namin, maaabutan mo talaga or masasaksihan mo talaga na yung TA ay nag-activate. Kasi ngayon, replay ang napapanood mo, pwede mong check din yung mga TA natin na nag-activate na. Pero I am encouraging you na maka-join ka rito sa live charting namin every morning to 7 AM to 8 AM. Ang tanong, paano ka makaka-join? Ilalagay ko po yung aking Discord server link dito sa comment section ng YouTube channel na ito. And if you want to join our trading buddies, ilalagay ko na rin po yung aking Facebook account link dito sa comment section para direct mo na akong ma-message. If you want to join our trading buddies, PM mo lang ako ng Mentor Mike. Nakita kita sa YouTube. I want to join your trading buddies. So right now, nakita nyo, meron silang nililista. Ito yung i-chart natin today. No? Alright. Sige, without further ado, let's go. Start na natin ang ating Almu Charting. Alright. So kahapon, sinabi natin the Bitcoin meron na siyang left hand, di ba? Kaya ito may guhit. Yan, may guhit na. And we are expecting na ito ay mabasag. Ngayon nga nangyari, nabasag na niya. So puntahan natin yung intraday perspective. So sa intraday perspective, sa anong oras pa tayo kahapon? 25 tayo, right? So 25, nakita natin na bumabasag na, no? Pero ingat-ingat na rin tayo dahil itong support na to ay meron ng malakas na support, no? Check natin tong area na to. Dito siya nag-hold. If we are going to use our Fibonacci, yung sorry. So if we're going to use our Fibonacci, guys, ito ay nasa 0.5 area na. Yan. So, ingat tayo dito, no? Pwedeng mag-bounce na siya dyan sa part na yan. So, nakita natin, sabi natin, abangan nyo tong support na to. It can break down dito. Kaya nakita natin, di ba? Yun. Lumusot. Pero pag lusot niya, nag-confirm, ang problema, nasa support na. So, ngayon, kung ganito na yung itsura ng Bitcoin today, so, ang expect muna natin, although the price of Bitcoin nag-breakdown siya sa trendline na nilagay natin kahapon, hindi rin tayo pwedeng mag-short lang agad. No? Kasi nga, merong humarang sa kanya na support. So, ano ang plano mo ngayon, Mentor Mike? By the way, nakashare na ba? Kita nyo na ba yung screen ko o hindi pa? Kita ba o hindi? Type 1 guys, Discord. Okay. Sige. So ngayon, our plan is, well, technically, wait lang natin ha. Technically, nag-breakdown siya ng trend line. But it doesn't mean na ito ay magtutuloy pababa. Dahil nga meron na siyang kinilalang support here. Paano natin masasabi na kinikilala niya na yung support? Ito, tip to sa inyo ha. Ito, basic na tips lang naman to. Pero i-share ko sa inyo to. Paano masasabi na meron siyang kinikilalang support? If the candle stays within that support, meron ka makikita at least 3 candle, no? Na andun lang siya. Kasi if this support is hindi niya nire-respect, tatagos lang siya. Matagos lang siya. Nakita niya, di ba? Tumatagos lang siya. So, too early pa na sabihin na ito ay yung valid support. Pero sabi natin nung mga nakaraang Almu chart natin, if this support is valid, tige, tanongin natin yung Discord. Itong mga suki natin. Paano natin malalaman na ang support na to ay valid? Sige nga,
Tingnan natin. Gawin natin yung Almo charting natin na may kasamang learnings, no? Para at least lahat ng nakikinig dito, nanonood, matuto rin sila. Hindi lang yung basta nag-aabang lang kayo ng talpak. So, ang tanong, paano natin malalaman na ang itong support ay valid na support? Sige nga. Sinong sasagot dyan? RSI 30, ano? Sige nga, tingnan natin. Tingnan natin yung sagot ng ating mga Discord community. Check natin. Paano natin malalaman? Magbabounce? Napaka newbie na sagot naman yan kapag sinabi mong magbabounce. So, basic na tanong na sagot yun. Di ba? Kumbaga, pag sinabi mo na ang support ay valid magbabounce, ibig sabihin, malayo ka pa. Okay? Malayo ka pa dun sa road ng pagiging magaling na trader. Kasi, syempre, pag support, basically, magbabounce yan. Di ba? Pero pag sinabi mo yung support na yan, magbabounce, ibig sabihin, matagal ka pa doon sa pagiging profitable na trader. Kasi kulang ka pa sa pag-aaral. Syempre, obviously, kapag support, magbabounce. Di ba? Di ba? Pag sinabi mo magbabounce, wala ka nang, anong sinabi, ano yun? Parang ibig sabihin mo na, wala, magbabounce siya dahil support siya. Alright? Di ba? Sige nga, tanong natin, tingnan mo. Itong community natin, kailangan talaga ng ng guidance, no? Ito kasi mga to, itong mga sinasabi ko, itong mga tips na to, ito yung mga basic na tips na kailangan yung intindihin Na ito dapat, alam nyo na kagad to, no? Oh, wala pa sumasagot ng tama? Wala pang nakakasagot ng tama, no? Wala pa. Diba? Wala pa. Ano kaya? Ano kaya sagot? Wala bang sasagot dyan? Sa inyo, Discord? Ilan tayo dito? 43. No? Tingnan natin. Tingnan natin yung mga sagot nyo. Nakita nyo. So, may mga sumagot dyan. RSI 30, magbabounce. Itong magbabounce na to, medyo, ibig sabihin niya, malayo ka pa talaga, Kuya Palaboy. Kasi, obviously, ang support, magbabounce dyan. Support nga yun So, kailangan meron kang reason why siya magbabounce. Okay. So, paano kaya? Ano yung sagot? Reversal, pullback. Okay. Okay, may nakasagot na. So, ibig sabihin, pag ito ay valid na support, at least dapat yung price or yung RSI nag-oversold. Alright? Dapat. Kasi kung titingnan nyo, the price went in this support. Nag-went siya dito, di ba? Well, obviously, oversold na rin naman siya dito. So, since nag-oversold na siya, valid na support na siya. Alright? Nagigets? Naintindihan ba? So, simple na explanation lang yun pero kailangan yung malaman yun. That's why, we are looking forward na itong support na to ay mag-hold but hindi matagalan. Siyempre, kung nag-hold tong support na to, pwedeng may scalp na pwedeng mangyari dito. Scalping, pwede yan. Alright. So, paano yun, Mentor Mike? Siyempre, pag ganyan, baba tayo, lower time frame. Siyempre, pero tingnan natin yung bias ng higher time frame, di ba? Yung higher time frame, all goods in the hoods na ba? Pwede na to, actually. Kaya lang, may hold nga siya ng support doon. So, kailangan natin na makita. Actually, dapat ito, yung support dito, minor support lang yon. Kailangan natin kuhanin yung major. Ito yung major support niya around 91,496 because if we are going to open our Fibonacci, siya ay nasa 618 area na. So, kailangan kailangan natin makita, pumunta siya dito. Sana. No? Sana. Pero based dito sa nakikita natin, pupuntahan niya talaga yan. So, anong kailangan niyang gawin para makapunta siya? Diyan. Siyempre, kailangan nating i-predict na itong price. Balikan natin yung 4 hours. Lagay natin to. Diba? So, ang kailangan niyang gawin ngayon, based dito sa ating nakikita, ay mag-create siya ng lower high, then mag-create siya pababa. So, pag mga ganitong klaseng trades na tabu trade na yung pinaka-okay dito. Alright? Intindihan? So, ngayon, himayin muna natin siya. Tanggalin natin yung oscillator para maganda. So, nag-breakdown sa support. Yes. So, pwede natin tanggalin to. Actually, pwede na nga talaga.
Check natin. Meron tayong tinitignan na aparato. Okay, so actually goods na goods talaga tong Confluences na to. Hindi lang natin to na trade kahapon. Sobrang busy natin. So 15 minutes time frame. Check natin, meron na siyang right hand. Meron na. You know. Ganda na yung pagka-right hand niya rito. So ang kailangan nating antayin dito ay magkaroon ng at least pattern, no? Siguro scalpin natin to. Hanap tayo ng pattern sa 5 minutes. Kuhanin nyo tong neckline na to. Yan. It can serve as our neckline kapag ito ay wait lang, check natin maigi. Kapag ito ay bumasag dyan, pwedeng ang TP mo hanggang dito sa makapal na lines na to. Pwede niyang balikan yan. Pero since scalp lang tayo, pero I think di pa niya babalikan to. Puntahan natin yung 1 minute time frame. Yun, medyo nahuli na tayo ng pasok. Ito yung na-expect natin. Kakadaldal mo, Mentor Mike. Nakawala na. Ito yung ina-expect ko na dapat meron ngayon. Ito. Kaso late na. Late na siya. So, basically, ito ay magtitipi to sa part na to. Dapat. Pumunta siya dyan. Late na, no? Sayang. Dahil din yan. So, since na-late tayo doon, abangan natin na ang price ay i-hit niya na lang muna to. No? Pero itong 1 minute na to, actually, pwede pa itong pwede itong, kung ako ang tatanungin, ito can go back here, pwede siyang bumalik dyan, then tirahin niya yung paakyat. No? Sana. No? I could be wrong again, pero sana bumaba siya dyan at banatan niya yan. So, magkikreate siya ng another pattern na biggest. So, siguro ang gawin natin, alert tayo dito. Natin gagawin, kundi yun. Bounce. Oy! Wala na. Antay tayo ng Black Friday sale. Okay, hindi to promotion ng TradingView pero ini-encourage ko kayo na mag-join sa Black Friday sale ng TradingView. Get the full power of TradingView. Wow, full power, no? Tingnan lang. Check natin. Sa mga merong budget dyan, this is a very, very good offer ng TradingView. Kasi, kapag kinuha mo to like this, diba? Pag kinuha mo tong essential, mahal yan. Mataas yan. Di ko alam magkano yan, pero 70% off. Ito, premium. Ganda na ito. So, premium, kung kayo ay, ito tip ko lang sa inyo, kung kayo ay may mga tropa, especially ito yung mga trading buddies natin, pwede kayong maghati-hati dyan. One-time payment dyan. So, yung mga trading buddies natin dyan, di ba, nasa isang group chat naman kayo, maghati-hati kayo. Hatiin nyo itong 217. Ang $217 is, kano yan? In $40 each lang kayo. Yung $40 each mo, 13 months mo na magagamit. Pwede yan. Up to 5 person. Kasi ang premium, 5 lang yan. 5 lang yan. Okay, 5. So, very, very good offer yan. As a trader, dapat may investment ka dito. Pero kung di ka pa naman heavy trader or hindi ka pa naman talaga kumikita sa trading, wag mo muna intindihin. Kasi pwede ka naman kumita using free TradingView. Alright? So, hindi yan promoted. Hindi nag-bayad si TradingView sa akin. No? So, ini-encourage ko lang kayo na dapat as a trader, meron kayong ganito. Alright. So, yun. What is the 13th month? Oh, kaya pala siya nagbigay kasi may 13th month pay. Okay, bahala ka sa buhay mo. So, umaakit. Ito sana yung inaantay natin. Ito yung na-expect ko na magkaroon siya. No? Pero sa kasamang palad, hindi natin naabutan. Sayang. No? Pero, puntahan natin yung mga coins ninyo. Siyempre, pag gumagalaw sa Bitcoin, late gumagalaw yung ibang coin. So, pwede siyang umakyat dyan. Sana, puntahan niya na. Just in case naman, pwede siyang mag-correct dito at bumaba. The best is, puntahan nyo to.
Kuhanin nyo itong bounce dyan. Dalhin nyo yung price dito. Okay? Malaki din yan. Sige, next coin tayo. Next coin. Saan ang listahan natin? I-up nyo nga yung mga listahan. I-up nyo, up. Up, up, up. Up natin yung listahan. Nasaan na yung listahan natin? BTC GOAT. GOAT, GOAT, GOAT. GOAT. Ikaw ba'y GOAT ng buhay? Wow! Dami support. Ayun. So, dumping siya. Si kuya mo GOAT. Yan, dami na FOMO dyan. Kawawa yung mga na FOMO. Meron akong sa inyong ito, ano lang to. Trade at your own risk. Meron akong nakita na isang sikat. Parang pasikat pa lang siya. Parang pasikat siya na coin. Ang pangalan niya ay Purple Pepe. No? Purple Pepe. Pasikat na coin. So, mamaya, chart natin siya. Kung meron kayong funds, pwede kayong bumili nun. Kunti lang. Mga $10, mga ganun. Try nyo lang. Ang feeling ko, maganda siya eh. So, ito, bababa kayo dyan. So, kuhanin nyo itong support na to. Itong support na to, I think this is 0.618. Yan, 0.618 na siya. Pero, sumobra. Kuhanin nyo itong support na to. Now, baba tayo ng lower time frame. Sa lower time frame, which is 4 hours time frame, wala pa siyang pinapakitang sign na ang coin ay magre-reverse, no? Wala pa. So, siguro, antayin mo na ma-hit niya tong support na to. Hindi ka na pwedeng, well, pwede kang mag-long dito, pero mas maganda kung ititrade nyo si GOAT, padapuin nyo dito sa support na to. Then, tsaka kayo mag-setup ng long. Kasi, nandyan na siya. Wala naman na siyang ibang choice kundi puntahan yan. So, abangan nyo na lang na magpunta siya dito. Yan. Kung iso-short mo naman siya, papunta doon. Kung iti-trade ko to ngayon, hindi ko rin siya nakikitaan dito na siya ay pwedeng umakyat, no? So, try natin 15 minutes time frame kung meron. Meron din. Kaya lang, if you are going to long this coin, wait kayo ng confirmation ng breakout dito. Kasi meron na siyang inverted double top. Meron na siyang inverted double top dito. Ayan. So, pwedeng antayin nyo tong ano na to, neckline na yan. If yan ay mag-confirm, try natin mag-fib. Tayong pagkukuha ng Fibonacci. Pwedeng ang TP mo kahit 382 lang muna. Yan, 382. Wala eh. Yun talaga eh. Right? So, yan. So, in short, hindi magandang bantayan si Kuya mo GOAT. So, next tayo kay Solana. Solana, dumping, no? Nag-dump lahat. Grabe ang market. So, Solana, galing sa overbought territory. Tingnan natin kung yung daily time frame niya may left hand. Wala naman. Wala naman left hand yung daily time frame. So, punta tayo ng 4 hours. Check natin kung may left hand yun. Meron na. Nakita natin. May left hand na doon. No? Meron na siyang left hand dito. So, nag-activate na ba yung left hand? Yes, nag-activate na. Naghahanap na siya ng support. Check natin yung trend line. Kung meron tayo mailalagay na trend line dyan. Whoop. Pangit. Hindi ko trip yung ganitong trend line. Tatanggalin ko yan. So, meron siyang support na parating. O, ganun din ulit. So, since nandito na siya, malapit na, kung ikaw ay naka-short, tipi ka na dito. Ngayon,
walang ibang trade to kundi shorting. Kasi nga, tingnan nyo naman yung daily time frame, red. 4 hours, red. 1 hour, red. Puro short. So, ang gagawin natin, mag-aabang tayo na makarating siya dito sa part na to. So, pwede itong umakyat dyan and magtabo pababa. Yun yung nakikita ko sa kanya. Pwedeng tumabo. Sana, puntahan niya na to. Ito. Kasi, although oversold na siya, much better na puntahan niya na lang to. Maganda to. Matibay na support dyan. I'm sure maraming tao na nag-aabang ng long dito. Pag si RC yan, naka-trigger na yan dyan. Ganyan gusto niya eh. Ganyan gusto niya eh, mga key level. Andiyan ba si Miss RC? Yan ang gusto niya eh, mga key level. Yan. Tapos kikuhanin niya ng 1 minute. Yan. Ganon. Basic. Pag ganyan, pag pumunta dyan yung coin, ganito gagawin niya ni RC dyan. Trigger siya dyan. Pupunta siya ng 1 minute. Pag nasa 1 minute na siya, mag-aantay siya ng right hand doon. Mag-aantay siya ng pattern. Sa kanya papasukin. Basic. Pero wag niyo i-trigger 'yan, ha. Gagawain niyo ng mga gawain niyo ng mga bihasa sa market. Pero pag key level na 'yan, pwede 'yan talaga. Pero again, ang system natin is more on confirmation. So, syempre ikaw ang gagawin mo diyan. Pag bumaba yan dyan, mag-aabang ka muna ng right hand. Mag-aabang ka. Pag kami right hand na, mag-aabang ka ng pattern. Pag nagkaroon na ng pattern, di ba? Abang ka ng neckline, abang ka ng breakout. Yeah. Ganon. Ganon siya. So, malayo pa. So, much better. Antayin mo na lang tong support na to. Kaysa naman makipagsapalaran ka dyan. Kasi ito naman, kung makipagsapalaran ka dyan, wala siyang dinapuang support na matibay. Oh, di ba? Wala. Mas maganda dapo niya to. Ngayon, kung sakali namang hindi niya dapuan yan, bisan ganun hindi na siya pumupunta dyan mag-abang ka ng mga necklines, no? Abangan mo to. Kung mag-confirm dyan, pasukan mo. Siyempre, alam niyo naman na yung paano mag-confirm, di ba? Nasa ibang video natin sa Almo Chart. So, dapat balik-balikan niyo yung mga videos natin. Alright. Sige. Next tayo ay si Solana. Ibig sabihin si Solana, walang magandang trade. So, puntahan naman natin si Gala. Gala ba to or Gala? Bahala ka kung anong tawag mo dyan. So, daily time frame, nagsisimula pa lang siyang mag-pump, no? Hindi siya nag-dump, no? Ba't kaya? Yung ibang coin, nagpupula yung daily. Ito, si Gala, buhay na buhay. So, meaning, ito ay late bloomer. Check natin kung mag-pip-pip tayo. Logarithmic natin. I think, logarithmic to. So, 0.618 na. Lapit na. So, check natin. So, dito, meron siyang resistance dito, pero malayo pa. Malayo pa. So, in-expect natin puntahan niya. Kasi dito, based dito sa paglalakbay niya, wala naman siyang latamang resistance dyan So, pero puntahan natin lower time frame. 4 hours time frame tayo. 4 hours time frame. Meron na ba left hand, mentor? Meron na dito. Kaya lang malayo, hindi nag-activate, no? Just umakyat. So, ang kailangan natin makita dito, hanapin muna natin ng support. Hanapin natin ng support. Pero ito may left hand na. Hindi lang umakyat. So, fake left hand yung nangyari. Kaya nga, lagi yung tatandaan, hindi porket meron ng left hand ay mag-short na kayo. Left hand activates kapag merong, anong sagot? Nag-activate ang isang left hand kapag merong kailangan sagutin niya yan Nako, ito na naman tayo. Ito na. Nagka-mekos-mekos na yung tingnan niyo to Sa CMM system, wala tayong tiniturong break of structure. Now, tatapatin na kita, kuya, break of structure. Kung yung mekos-mekos mo, yung system natin minekos-mekos mo yung break of structure doon sa CMM system, ibig sabihin yan, matagal ka pa rin.
Okay? Matagal ka pa magiging profitable. Okay? Kasi inaimekos-mekos may mga yung mga trading strategy. Di ba? So, sige natin. Merong TLS-BD, trend line na binasag. Right? Lagi niyong tatandaan yan na hindi sagot na marami kang alam na strategy para ikaw ay kumita. Kasi ang mindset natin as a trader, kailangan ko ng maraming alam. Kailangan ko aralin tong chuk. Pag marami akong alam, matindi yung magiging trading ko. Hindi ganon, guys. You need to focus in one. No? Parang pag-ibig lang yan. You need to focus sa isa. Kasi pag marami kang focus yung mangyayari, wala kang focus, syempre, yung pag-aaral mo, watak-watak siya. Watak-watak. Kung tatanungin ko kayo, sino ang mas mabilis makapatay? Si sniper or si machine gun? Kanyari, nagka-counter ako. Laro, machine gun or sniper? Diba? Si sniper. Diba? Si sniper, ilang babala nun? 10 babala nun? 100 babala nun? Hindi, di ba? Kung i-imagine mo si machine gun, well, makakapatay naman siya. Pero, ang dami niya munang ubusing mga bala bago siya makatama. Pero si sniper, one shot lang yun. Siyempre, doon ka na sa one shot. Di ba? Mas madali pang gamitin. So, ngayon, ganun siya, guys. Ganun siya. Hindi sagot ng break of structure. Sige, pagka check mo yung ating, I'm sure si Kuya Arde, itong si Kuya Ard, nakapag-enroll. Check mo yung beginner course kung meron tayong break of structure. Ngayon, iwasan nyo yung mga ganon. Kasi matagal kayong kikita. Pinaghalo-halo nyo yung pinaghalo-halo nyo yung mga system natin. So, kuhain natin tong support na to. Wait kayo ng confirmation. Bakit? Kasi meron na siya ditong head and shoulder. Wait kayo ng breakdown. Just in case na ito ay mag-breakdown, pwede niyang bisitahin itong support na to, syempre. And kung talagang may volume pa talaga yung price, pwede niyang bisitahin hanggang dito. No? Sana, bita. So, abangan nyo, intraday perspective na to. So, ibig sabihin, since ito ay intraday na, medyo matagal na trade to. Siguro, kakain to ng mga 10 oras kung gagamitan mo to. Huwag kayo may inip. No? That's why, kailangan meron tayong confirmation. Kung maglalagay ka ng trend line dito, pwede naman. Pwede. Wait lang din kayo dito magkaroon ng breakdown. Pero I think sa 15 minutes, nagpa-pump na rin siya. Goods na nga dito actually yung ating support. I mean yung pattern. So ang kailangan na lang nito siguro bumalik siya dito paakyat. Kung sakaling hindi siya manalo sa support sa resistance na to, pwede yang umikot. Kung gusto niyo tong ilong, wait kayo ng confirmation dito sa taas. Pero ito ay bias for shorting, no? Siguro iikot lang siya dito para gumanon. Alright? Intindihan? Ayan yung pwede niyang puntahan. Okay. Alright. Puntahan natin si Gala. Okay. Si Gala yung pinaka all good sa lahat na nakita natin. At least may setup na siya. Unlike yung iba, walang setup, di ba? So, si Celo natin. Try natin Celo. Si Celo, saan ba? Tinaread natin ito kahapon, no? Sino nakakuha na ito kahapon? Di ba? Breakdown yung Celo. Nasabi natin, magtitipi doon. Tumipi. Pagtipi, naglong. Di ba? Sino nakakuha na ito? Meron ba? Meron. May natin ulit daily time frame niya. Okay. So, daily time frame Celo. Burahin muna natin itong mga nandito. Wala na yung silbi. Huwag kayong manghihinayang na burahin yung chart nyo, yung mga guhit-guhit nyo dyan. Kasi everyday may bagong move. So, huwag kayong manghinayang magbura-bura. Madali lang maglagay niyan. Basta pinapractice mo. So, Celo.
Kuhanin ko tong support. May left hand na siya doon. Oh, may left hand na. Market yung price. Baba. So, wait tayo. Intraday na naman to kasi 1 hour time frame to eh. So, dito, makikita natin na meron tayong nabivisualize na parang head and shoulder dyan. Kuhain natin tong neckline na to. Para ito, kuhain ko to. Try ko muna tong kuhanin. Wait kayo ng breakdown dyan. Kung sakaling ito ay bumasag dyan. Actually, kung sakaling mag-activate yung trend line na, yung neckline na yun, pwedeng ito yung maging TP niya eh. Medyo ambisyoso tayo, pero yan yung nakikita natin. Kung sakaling mag-confirm siya, lagyan ko ng trend line. Yan. Kung sakaling mag-confirm siya dyan, medyo matagal pa to, no? Kasi wala pa siyang setup. Kung sakaling ito ay mag-confirm at bumasag siya dyan sa trend line, ang pwede niyang gawa ng take profit ay ito. Malayo. Pwede niyang daanan muna to. Or ito, siguro ito muna tayo para makatotohanan. Pwede niyang daanan yan. Pero base dito, pwede niyang, ito talaga, for me pwedeng mali na naman ako, pwedeng tumama. Ganun naman ang TA, di ba? Pwedeng tumama ka, pwedeng maging mali. Pero at least alam mo yung pwedeng maging direction niya. Kung mag-confirm. No? Kung mag-confirm. Just in case naman na hindi mag-confirm, abang ka ng tabo. Huwag kang papasok ng long sa gitna. Kasi nga, delikado ka na doon. Lagi ko yan pinapaulit-ulit sa mga almo chart natin na huwag kayong papasok dyan. Dapat tabo. Paakyat. Alright. So, wait tayo ulit ng confirmation ni Celo dito. Sana kung mag-confirm dito sa horizontal, mas maganda. Mas maganda. Alright. So, pwedeng bantayan si Celo within the day. Next natin is si INJ. Ano ba to? Injective. Pwede nyo itong i-spot. Maganda to for spot. So, check natin yung kanyang tinahak. Okay. Actually, nasa TPR na rin siya. TPR na to because ito, if we are going to use Fibonacci, yan ay nasa point. 618 na rin. Malapit na. No? Check natin if TPR na siya but it doesn't mean na ito ay bubuga pababa. No? Ito still bullish pa rin naman siya. Puntahan natin yung 4 hours time frame. Yung ganda oh. Beautiful. So, ang gawin natin, meron tayong nakitang left hand dito. May left hand. No, meron siyang left hand dito. Ganda. Kuhanin natin yung support. Kumuha tayo ng trend line. Yan. Beautiful. So, check natin yung dito kung meron. Wala na. So, ang gagawin natin dito, baba tayo lower time frame. Kuhanin ko. Oh, very good. So, ito, based dito sa nakikita ko itong coin na to, pwede niya itong puntahan. This one. Pwede niya itong bisitahin. Retest niya. Kapag nag-retest siya, magkikay siya ng head and shoulder pattern. Okay. Nag-create siya ng head and shoulder pattern dyan. Kapag nag-create siya ng head and shoulder pattern dyan, wait na kayo ng confirmation ng breakdown sa trend line. Kapag nag-breakdown, pwedeng ang TP mo ito. TP ng mahirap. Ngayon, gusto mo ng ganado ka, ito yung TP mo. Pero make sure magti-TP ka dyan. Dapat. Okay? Yun na, binibigyan ko na kayo ng mga matagal pa to mangyari. Lalagyan natin ng horizontal dito. Medyo matagal pa, pero based dito sa nakikita natin, ang gaganda niya. Ito yung mga coins to watch na sobrang ganda. Intraday lahat. Based dito sa nakikita natin na setup. Based dito sa nakikita natin na setup. Lahat sila intraday. Okay, intraday.
And if you are going to visit yung Head and Shoulder na topic natin, which is nasa YouTube natin, ito yung pinakamaganda na Head and Shoulder. If ever na siya ay mag-create. Kasi ngayon, wala pa naman tayo nakikitang creation ng Head and Shoulder, di ba? Pero pag ito ay nag-create, ito ay napaka-beautiful. Beautiful yan. Promise, beautiful yan. Alright? So, beautiful. Antayin nyo. So, kung ang gagawin mo dyan, mentor. So, syempre, abang ka ng breakdown. Mali mo, mag-breakdown na siya dyan. Kung sakaling mag-confirm na kagad dito sa trendline, and ito TP mo, ito TP mo, dalawa. TP1, TP2. Just in case naman na umakyat, abangan mo dito sa area na to. It can retest the price. Mag-create siya ng magandang pattern. Mas maganda yung kalalabasan. Intraday. Kapag sinabi natin intraday, if nag-activate siya today, within the day dapat out mo na or within 24 hours. So, magaganda to. Right. Nakasabay ba? Mabilis ba ako mag-explain or gusto niyo ng mabagal? Mas maganda ba explanation ni Mentor Mike? Mas naintindihan ba? Mas naintindihan ba, guys? Pwede na ba ako pang ano? Pwede na ba ako pang members live? Members live. Members live. So, yun. Saan na yung listahan natin? ZEC. Wow, ZEC. So, maganda tong tatlo na to, guys. Abangan nyo. Puro breakdown yan. Mag-confirm dyan. Breakdown, lahat. ZEC. Wait lang. Si INJ, lagyan natin ng drawing. Pak. Alright. Naging Nostradamus sa tayo ng walang kalaban na. Sana mag-confirm, no? Pero pag hindi nag-confirm, again, tabo pa akit. Pag lagi naman ganun, guys, eh. Pag hindi siya nag-confirm ng breakdown pababa, kuhanin mo yung tabo pa akyat. If hindi siya nag-confirm ng TRBO, kuhanin mo yung tabo pababa. Opposite lang yun. Tandaan yun. Ganun palagi yun. So, dito naman tayo kay ZEC. Uy, wala dito ah. So, kaya natin sa dito. So, sa Binance. Ay, Bybit. Okay. So, daily time frame. Ang dami. Grabe, no? Nagkakonso siya. Ano? Gulo. Ang gulo mo. So, meron siya yung mga kinonso-konso dyan. So, kaya natin itong resistance na to. So, itong resistance na to, anong klaseng Fibonacci na ba yan? So, check natin. Fib, chop. More na, sa 382 na siya. Pero, check natin. Lagyan natin ng indicator. Gamitin natin to. Okay. Di na kaya. So, ito ay, sukatin ko na lang. Natin. Logarithmic. So, dapat naka-logarithmic. So, 382 nga siya. So, daily time frame. Punta tayo ng 4 hours. Daily muna tayo. Himayin natin siya sa daily. Himayin ko sa daily, no? Himayin ko. Bullish pa naman. Check natin 4 hours time frame. 4 hours time frame. Bullish pa rin. Bullish pa rin. So, may support siya dito. Yan. Bullish pa rin yung 4 hours time frame. Ano kayong pwedeng gawin na ito? Check natin. Check natin ang chat box natin. Good morning, Mayor. Ikaw din, naman mentor, Mayor. Okay. So, meron tayong support dito. Itong support na to, check natin muna kung pwede tayong maglagay ng trend line. Yun. Pwede, pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Itong trend line na to is a trap. Trap to. So, huwag kayo magpapaniwala sa ganitong trend line. Huwag kayo maglalagay ng ganitong trend line, mapapahamak kayo. So, makikita nyo, di ba? Parang nagko-confirm na siya dyan. Pero, itong trend line na to, minsan ito yung magpapahamak sa'yo. Ito ay hindi niya to, actually, hindi niya to i-breakdown muna. Siya ay aakit dyan. Delikado kayo dyan. Kasi may support. So, puntahan natin itong 1 hour time frame. Check natin kung ano yung pinaplano niya dito sa 1 hour time frame. So, 1 hour time frame. At, ayun nga, tulad na sinasabi natin,
trap nga talaga yan kasi meron siya ditong support. Yan. So, ang in-expect natin dito, if meron siyang support dyan, kailangan mag-pump siya. Kailangan. Kailangan umangat siya dyan. Tignan natin itong mga iba. Kailangan umangat siya. Diba? Umaangat-angat na siya. So, ang gagawin natin, aabangan natin ng long. Paano to natin ilulong to? Wala tayo ng 15 minutes time frame. Okay. Naku, mukhang nag-activate na rin. So, yung pang interest trade, ang ganda na to. Abangan nyo tong neckline na to. Abangan nyo yan. Actually, parang buo na nga siya eh. Pero dito na tayo mag-abang. Yan, ito na. Abangan natin to. Kapag yung price, ito maganda to, no? Kapag dumikit na siya dyan, pwede kuhanin nyo yung head and shoulder. Wait kayo ng confirmation. TP kayo dito. Kung mag-confirm. Diba? Pero yung dating rule, if hindi mag-confirm, abangan mo ng breakdown. Diba? Total breakdown naman talaga yung gagawin niya. Okay? So, SEC, kuhain natin, head and shoulder, kung sakali mag-confirm, TP mo doon. Alright. Alright. Okay. Alright. Bangan. Next natin, EGLD. 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 Try natin sa OKX, ating mapagmahal na OKX. So, daily time frame. Yan tayo. Meron tayong resistance doon. Check natin kung anong klaseng resistance na to. Grabe to. Grabe naman to. Muntik nang magsarado. Nahiya pa. So, di na natin kukuhanin yung malaki kasi obviously may resistance naman siya dito. So, kuhanin natin yung bias ng higher time frame. Bias time frame, bullish pa. Check natin yung 4 hours time frame. Still bullish pa rin. May breakdown lang nangyari. Kuhanin ko lang tong support na to. It can act as a support na kasi red naman siya. Punta tayo ng sa swing trade, walang setup. No more setup. Wala. Check natin yung intraday kung meron tayong makita. Intraday tayo. Meron siya ditong setup. Actually, meron siyang left hand. Meron akong nakita. So, same scenario. Kuhain natin tong support na to. It can act as a good support. Gagawin nito, pwede siyang bumalik sa area. Sana, no? Ito, puro breakdown, no? So, waitan natin. Pwede siyang umakyat, bumalik. Wait sa confirmation. Just in case na ito mag-confirm, pwede mong TPI ito. Ito muna. Kung sakaling magkaroon ng volume yung coin, pwede mong dalhin hanggang dito. Okay, pwede. So, sana mag-create siya dito ng shoulder para ma-hit niya itong part na to. Right? Yan. Pag hindi siya nag-confirm ng shoulder dyan, huwag niyong titirahin ng long. Again, the rule is, abangan mo yung tabo. Tumabo yan. Okay? Ganun lang. Simple. Lagyan natin ang trend line para masaya. Yun, no? Kinukuha niya yung trend line, no? So, kung meron siyang trend line dyan na cute, ang ina-expect natin, ito ay magkukonso dito hanggang mag-breakdown siya. Yun yung kailangan niyang gawin. Alright? Todo na natin hanggang dito. Yan. Medyo maganda to, no? Ang daming breakdown na pwedeng mangyari. Ano ba ngayon? So, parang makakakita tayo ng mga breakdown na mamaya-maya lang. Pero, again, wala pa namang confirmation na may mga pattern na siya. Pero, based dito sa pinapakita nila, more on intraday breakdown. Alright. Grabe, no? Grabe na ito. So, last coin tayo. Last coin.
Maganda rin to si Angel. Ito, dami nating babantayan. Lahat magaganda eh. Lahat eh. So, ito, si Gala, lumalapit na dun, oh. Umakit na siya. Kita nyo, umakit na. Si Celo, oh, yun, pwede rin dun. Gaganda ng mga coin na to. Pero hindi ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin, titrade mo lahat yan, ha? Pipitikin ko yung ilong mo pag tinrade mo lahat yan. Pili ka lang ng isa. Okay, so dito tayo sa rune. Pangit yung trend na yun. Kung gagamit ako ng trend na yun, ito pangit. Kuhain ko na itong support na to. All goods naman itong support na to. Wait natin siyang bumaba. Wala siyang galaw, no? So tumabo na siya eh. So ang gagawin mo dito, obviously may support. Kung titrade natin, dapat ito ilong natin, di ba? Pero higher time frame bias. Ano siya? Tawag dito. Higher time frame bias, shorting siya. Pero may mga papakita na long yan. Ito, it can go long, no? Punta tayo ng 5 minutes. Wait, sana hindi pa siya bumabanat dyan. Yo! So, abangan nyo tong neckline na to. Pag nag-confirm, pwede itong bumaba. Dito, baba ka dyan, pare. Then, saka siya umakyat. So, pwede niyang puntahan to. Yan. Kukuhain natin tong support na to. Pwede siyang bumaba dito. Ito yung pwede niyang puntahan, pare. So, wait kayo mag-confirm. Kung sakaling mag-confirm, edi ito yung TP mo. Kung hindi mag-confirm, mas maganda, bumaba ka muna dito, pare. Tapos saka ka umakyat. Ganun lang. Easy. Saka siya mag-short. Ganun. So, abangan natin. Ganda yan. Base dito, ganda rin to. Kabang-abang din. Ito yung mas maganda i-trade kasi mas mabilis to mag-activate eh. Ilang oras lang, wala pa tong 3 oras, mag-activate na to eh. Ito kasing mga una nating tagal pa. Alright, so last coin tayo. Si Polkadot. Si Arlon Paul Abelo. Trade natin yung coin ni Coach. Oh. Coin ni Coach to eh. So, daily time frame, may resistance na tayo nakita doon. Check natin yung 4 hours time frame. Kung may left hand, wala. Pretty bullish pa rin. Kuhanin natin tong support. Kuhanin natin tong trend line kung meron, wala. Kuhanin natin yung 1 hour. Okay. Last coin na to. Nasabi na natin. Ikaw talaga, mga willing nyo sa pahabol. Last coin na natin to. Kailangan i-active kayo palagi. Alright. So, meron na tayong left hand. Wait. Sa 4 hours, may left hand na ba? Wala pa. Sa 1 hour, meron na. So, kung meron na itong left hand dito, check natin yung mga support. Kung na-hit niya na ba. So, check natin 15 minutes time frame. Nag-activate na ba? Well, nag-activate na. Sa kasamang palad, nag-activate na. So, meaning, medyo hindi na, nag-TP na siya. So, ang best trade dito, abang kayo ng tabo pababa. Okay? Kung sakaling umikot ang ruleta, well, iikot talaga yan. Kuhanin mo tong swing highs, low to high. Kuhanin mo tong neckline. Ay, may tong support na to. Abang ka dyan. Breakdown. Kapag nag-confirm, ang TP mo ay kahit kuhanin mo na yung 1.618. Yan. Pwede yan. Alright. Kung mag-confirm. Kung hindi, abang ka ulit doon sa taas. Neckline. Okay. Intindihan. Naiintindihan ang sinasabi. O, syempre, joke lang yun. Puntahan natin BNB. Okay, na yung last. Okay, BNB. BNB. Well, bullish pa naman siya. Bullish.
Nasa bullish territory pa naman siya. Puntahan natin 4 hours time frame. Meron siya dong hidden shoulders. Meron siya dong head and shoulder. Check natin itong trend line na to. Trap na naman. Ito yung mga trap na trend line. Ingatan nyo yung mga ganitong trend line. Kaya natin ng support. Trap yan kasi hindi naman yan didiretso pababa. It's a trap. So, ang in-expect natin dito maglong siya. Alright? Buy natin ng 1 hour time frame. Kailangan umakyat siya. So, pangit. Pangit yung structure niya for me. Pangit. As in, pangit. Kasi pangit ko. So, wag nating i-trade muna. Pangit, no? Pero, may sign na siya, no? Meron na siya ditong may head and shoulder na eh. Well, technically, pag nag-confirm siya dyan pababa, tipi mo to. Tipi ka dyan. So, abangan nyo to. Pwede niyang balikan to. This one. Actually, pwede na nga itong ano eh. Pwede na yan, kung ako tatanungin, the coin nag-confirm na eh. So, wait nyo na lang na ito ay umakyat ng konti. Kung sakaling umakyat, abangan nyo to. Pag nag-react siya dito na ma-reject, hindi siya nag-confirm dyan, o pwede mo siyang i-short. Okay. Yun ang pwede niyang gawin. Actually, confirm naman na siya. Wait nyo na lang yung intraday kasi matagal to. Dapat di ka naiinip dito kasi matagal talaga intraday. Last coin, CFX. CFX daily time frame. Buhay pa. Bakit? Ipit ka ba dito? Kuya mo Nenyo? Naipit ka ba? Teka lang. Bullish pa naman siya. Bullish pa naman. Pero kailangan niyang mag-retrace. Ngayon. So, expect natin na yung 4 hours niya, wala pa rin left hand. Expect natin yan. Pero, intraday nito, meron na. So, kaya natin tong support na to. 1 hour na ito, for sure. Meron na tong left hand. Magkikreate pa lang. Si Pogi. So, babay natin ng medyo magulo na. No? Sobrang gulo na. So, makikita natin, nagko-conso na siya. So, pag ganito, iwanan mo na. Pero, upon nagko-conso siya, meron siyang support na nire-respect. May nire-respeto siya na support. Conso, nag-activate. Kung ako to, iwanan ko to. Hindi ko siya trip. Pangit. Alright. So, himayin natin. So, Rune Coin, yun nga, nag-correct na doon. Si Rune. Correct na. Dapat siyang mag-correct dyan. So, wait nyo lang. Punta kayo ng 1 minute time frame. Kuhain natin to ha. Try natin i-trade para may ma-trade kayo, mga sir. So, kuhanin nyo itong support na to. Kung sakaling mag-confirm siya dyan, ito yung pwede niyang target. Okay? Breakdown. Kasi ito, magkikreate siya ng pattern yan. Kung sakaling mag-support siya dito, breakdown. Pasok ka doon. Rune Coin. Si HLD, si INJ, ganun din, no? Kung magte-trade kayo ngayon, i-trade nyo si Rune Coin. Ano ito? Ito, RSIC to. Rune. Pero ito, i-intraday nyo na to. Ito, sila, INJ, si Celo, i-intraday nyo na yan. Kasi pang intraday sila. Hindi sila pang scalp. Nag-activate na yung mga scalping nila eh. Nag-activate na. Alright? So, sigala. Yan. So, abangan. So, intraday ang tirahin nyo dito. Si Rune lang ang pwede nyo scalp today. Pwede nyo tirahin. Abangan nyo tong confirmation dito, baba. Dapat lang, bumaba ka dyan. Pag di ka bumaba, papahiya ako sa Discord. Okay. So, lahat intraday. Yung sa nakikita natin, lahat intraday.
So, matagal-tagal na trade. Dapat preparado ka na ang intraday ay matagal na trade. Intraday yan. Kung sakaling hindi mag-confirm pababa, kuhanin mo yung tabo paakyat. Okay, batiin muna natin yung ating mga bagong bisita. Batiin natin sa Discord. Okay. Batiin natin. Discord server. Marami tayong abangan ha. Ito yung listahan natin ha. Yan, dami. So, batiin natin. Mike, paano po maglalagay nyo sa horizontal? Gamit ka ng magnet. Meron dyang magnet sa TradingView. Or control. Click mo yung control sa keyboard mo. Okay, meron ako nakikita mga bago. Batiin ko muna, no? Ayun yung kinagawian natin. Batiin natin si HL. Bago lang to. Ngayon ko lang nakita. Si Noel. Actually, nakita ko na to nung isang araw. Si Anthony Padilla. Welcome. Max Zes. Kuya Maxes, alam ko ito yung nagpipm sa akin sa Messenger. If hindi ako nagkakamali. Si Momo G. Yan. Hello. Welcome po sa ating Almu chart. And si King James. Joe 18. May bago pa ba? Well, batiin natin si Madam Tere. Hello, good morning sa'yo. Our top fan, Madam Tere. Batiin natin. Wala na. Wala nang bago. Uy, si Kuya Roel nandito. Ayan. Hello, Kuya Roel. Kamusta ka na? Kamusta na yung buhay-buhay dyan? Miss ka na namin. Alright. Sige. So, yun. Marami tayong babantayan, no? So, bantayan nyo. Si Rune, pinakamaganda. I-short. Abangan nyo yung confirmation ni Rune. Abangan. Pakiabangan yun. Then, yung other coins is more on intraday. More on intraday yung nakikita ko sa kanila. Alright. So, yun yung aking Almu chart. So, maraming coins. If gusto mo malaman na yung coin ay nag-activate, pwede mong panoorin tong replay and i-check mo yung date wherein kinart ko yun. I could be wrong, I could be right, but ganun tayo mag-analyze ng market. If you want also ng one-on-one mentoring, nag-offer din kami ng one-on-one mentoring. Yung link ng Facebook account ko, ilalagay ko dito sa comment section ng YouTube and then PM mo ako agad. And if you want to join our live sa Discord, join ka lang sa Discord, PM mo din ako. With that said, maraming salamat, Kamiranda. Kita-kita tayo. Goodbye. I love you. 3,000.